Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 212. Our verse for today, Isaiah chapter 19 verse 22. And sabi dito, parurusahan ng Panginoon ng salot ang mga taga-Ehipto, pero pagagalingin din niya ang mga ito. Dudulog sila sa Panginoon at didinggin niya ang mga dalangin nila at pagagalingin sila. Isaiah 19 is mensahe ng Panginoon sa bansang Ehipto. And makikita natin dito kung paano nagdidisiplina ang Panginoon. But yung pagdidisiplina ng Panginoon ay hindi lang dahil sa gusto niya magparusa, kundi dahil ito ay may purpose. Once na inaalaw ni Lord yung mga pagsubok, mga problema sa buhay natin, hindi ibig sabihin ito na gustong-gusto niya or nag-i-enjoy siya na mawasak tayo or problema tayo or masaktan tayo. But sometimes, ang kailangan kasi talaga natin ay mga pangyayari na talagang masaktan tayo para mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Kasi sa verse na binasa natin ay hindi lang naman niya sinabi na pagagalingin niya lang basta ang Egypt. Ang sinabi niya, pagagalingin niya yung Egypt. Ang purpose nito ay magbalik loob sila sa ating Panginoon Diyos. Para sa lahat ng tao na nagsisik talaga sa Panginoon, nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan niya, wini-welcome niya tayo lahat with an open arms. Aminin na natin, meron talagang pangyayari sa buhay natin na kahit ayaw ng Panginoon, pinipilit kasi natin, and ang ending, inaalaw ng Panginoon para malaman natin yung leksyon na gusto niyang ituro sa atin. Ayaw sana tayong masaktan ng Panginoon, pero dahil sa mapilit tayo at pinipilit pa rin natin yung gusto natin or yung tigas ng ulo natin, He allows it. At ang nagiging outcome nito sa bawat isa sa atin, sometimes distraction, heartaches, and sometimes failure talaga tayo. Pero kahit gaano kalayo yung narating natin papalayo sa Panginoon, nag-aantay pa rin siya sa atin. Kahit gaano nakatindi yung damage na nangyari or yung circumstances na nangyari, mas matindi pa rin lagi ang grasya ng ating Panginoong Diyos. Laging merong pag-asa sa mga gustong bumalik at mag-repent sa ating Panginoon. Kung isa tayo sa mga tao na yun, let's humble ourselves. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, sa mga kalokohan na ginawa natin sa buhay natin. And manalangin tayo sa ating Panginoon at magbalik loob tayo sa Kanya. Nakikinig siya lagi sa ating mga dalangin. Alam niya ang bawat pagluha natin, ang bawat sakit, ang bawat pagdurusa. Hindi ito lingid lahat sa Kanya. At ang good news dito, kayang-kaya niya tayong i-restore kahit gaano yung damage na nangyari sa atin in the past. In His perfect will, malalaman din natin kung bakit nangyari ang mga bagay na kinakailangang mangyari. Ang katotohanan, ang ating Panginoong Diyos ay tunay na just God. Pero hindi lang siya basta just God. Siya rin ay isang loving and merciful God. Sometimes talaga inaalaw niya yung pagiging broken natin, or mapunta tayo dun sa rock bottom ng buhay natin para malaman talaga natin that apart from Him, hindi talaga natin kaya. Mas masarap ang disiplina na galing sa Panginoon kahit gaano pa ito kasakit kaysa naman dun sa okay na okay yung buhay mo at hindi ka dinidisiplina dun sa mga maling ginawa mo. Yung para bang pakiramdam natin is walang pakialam sa atin ng ating Panginoon. Whatever nang gawin natin ay okay lang. Nagpapunish talaga siya. But at the same time, nagre-restore din siya. Inalaw niya yung salot dahil alam din niya na kayang-kaya rin niyang magpagaling sa bawat isa sa atin. And in reality, hindi naman lahat ng mga trials na pinagdadaanan natin ay disiplina ng Panginoon lagi. Naaalala ko yung merong lalaking pinanganak na bulag. I think John 9 siya. Sabi ng mga disciple ni Jesus, Panginoon, sinong may kasalanan? Siya o yung mga magulang niya kung bakit siya pinanganak na bulag? Ma-amaze ka sa sagot ni Jesus, and talagang tumatak siya sa akin. Sabi niya, hindi dahil sa makasalanan siya o yung mga magulang niya. Sabi doon, kaya siya pinanganak na bulag para maipakita yung glory ng Panginoon. Yung pinagdadaanan natin, maybe it's a discipline, pero sometimes kung meron tayong masamang pinagdaanan sa buhay, sometimes kaya natin to pinagdaanan dahil para maipakita yung glory ng Panginoon, para maipakita na siya yung healer, siya yung restorer, di ba? And magiging magandang testimony rin ito
para sa ibang tao, para mas makapagbigay ang buhay natin o yung pinagdaanan natin ng glory sa ating nag-iisang Panginoon. So kapag dumadaan tayo sa difficult season ng buhay natin, alalahanin lagi natin ang ating Panginoon ay nagbibigay ng restoration sa bawat isa na handang magbalik loob sa Kanya. Minsan masakit, but after the pain at malaman mo yung purpose kung bakit nangyari yon, mapapalitan din ito ng galak. Laging nag-i-invite ang ating Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya. Whatever ng mga pinagdaanan natin, kahit gaano kabasag or kagaano katindi yung damage na nangyari sa buhay natin, magbalik loob tayo sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Lagi nating tatandaan na ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang mercy and grace ay laging mas mahalaga or mas importante or mas greater kesa sa ating mga failures. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.